Ano po ba ang vaping? Ang vaping ay pag-inhale, paghinga ng papasok ng vapor na nilikha po ng electronic cigarette o e-cigarette o iba pang vaping device. Ang e-cigarettes naman po ay isang battery-powered na smoking device. Siguro nakikita nyo na po yan, yung nilalagyan ng baterya na akala mo umuusok. Pero ito po nga vapor na ito ay kumukulo doon sa loob. Meron po siyang cartridge na nilalagyan po ng liquid na usually meron pong nicotine, mga flavor at saka iba pang mga chemical. Ang liquid po ay pinaiinit para maging vapor, para maging usok na ini-inhale naman po o hinihinga paloob ng isang tao. Kaya ang tawag po sa e-cigarettes ay vaping. Ano po ba ang mga health effects ng vaping? Ayon po sa pag-aaral ng mga eksperto, dahil meron pong nicotine din naman itong vape na ito, no? Ay nagiging highly addictive din, nakaka-addict din, at nakakabagal sa brain development ng mga bata, mga teenager, at nakakaapekto sa kanilang konsentrasyon, sa kanilang kakayahang mag-aral, sa kanilang self-control, sa atensyon at pati doon sa kanilang mood o yung pag-uugali o yung behavior nila. Tumataas din po ang panganib ng iba pang tipo ng addiction kapag sila po ay medyo tumanda-tanda na, kapag naumpisa na po nila ang vaping. Nakakairita rin po ito ng baga, maaari maging cause ng serious lung damage o kaya ay kamatayan, at maaari din pong magbunsod para ang tao na nagsimula mag-vape ay manigarilyo rin eventually. So bakit meron pong batas na isinusulong ngayon, panukalang batas na isinusulong na nasa lamesa na ng Malacanang na anytime pwedeng pirmahan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-e-encourage nitong vaping. Narito po kausap natin ang Pangulo po ng Philippine College of Physicians, isa po siya pulmonologist, at sila po ay hindi po pabor dito sa vaping bill na ito. Narito po si Dr. Maricar Limpin. Hi Dr. Maricar Limpin, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang gabi naman sa lahat ng mga nakikinig and nakakapanood na rin sa atin. Totoo ba na sabi nila safer at healthier alternative daw ang vape kesa sa paninigarilyo talaga nung sigarilyo o tabako? Unang-una, no, siyempre kami ay tumitingin lang doon sa mga scientific evidence. At pag sinabi nating scientific evidence, ibig sabihin talagang mapapakita, walang kaduda-duda na ito talaga ay safe, no? Mhm. So sa mga pag-aaral, walang pag-aaral na magpapakita na talagang safe itong mga vape products na ito. Mhm. Ang napapakita so far sa ngayon ay itong mga produktong ito ay parehas na merong din na mga chemical na nakikita din natin sa sigarilyo. No? Doon sa loob, doon sa kung ano man yung naroroon sa e-juice, no? Mhm. At even actually, no, maski po yung mga parang kung tawagin nila yung mga heating elements, yung mga yung mga nickel o kung ano man na mga metallic na nilalagay nila doon para mag-init, no? Mag-init yung juice na nilalagay ay napakita na ito ay nagfo-form ng mga iba pang mga chemical na kahit hindi nilagay doon sa e-juice, biglang nagde-develop. At itong mga chemical na ito ay nagkukos ng cancer. Oh no. So, doon pa lang alam na natin na medyo mapanganib, no? Dahil merong mga chemical na nagkukos ng cancer. So, at sa ngayon, mas lalong nagiging klaro, lalong-lalo na para sa aming mga pulmonologists, na itong vape na ito ay nagkukos ng constant irritation sa respiratory system natin na magiging sanhi ng tinatawag nating chronic obstructive pulmonary disease o yung alam natin emphysema. So kung ano pala yung nangyayari rin doon sa naninigarilyo ng tobacco products, pwede rin mangyayari doon sa nagve-vape, Doc.
Exactly, no? So, walang katotohanan yung gustong ipalabas sa mga kasi ang nagsasabi lang naman na safer ay yung mga nagbebenta o yung mga yung distributor o yung nagma-manufacture ng mga vaping products na ito. Kasama dito yung heated tobacco products. Yung mga heated tobacco products, ang gamit din talaga niyan ay tabako rin. No? So hindi sila yung sabihin mong talagang safe kasi the mere fact na ang tabako ang kanilang gamit ay talagang magbibigay yan ng mga chemical na mahihit-hit natin at papasok sa loob ng katawan natin na magkokos ng injuries, ng damage at pwedeng mag-lead into mutations na nagiging dahilan ng cancer development. No? So, walang katotohanan yung sinasabing it is safer. Oo. Pero ano po ang mas mabilis na makapag-cause po ng cancer? Is it the cigarettes or na may tobacco products or ito pong vape? Sa ngayon, hindi pa natin alam kasi maski noon sa tabako ay talagang it took some time bago makita natin na at napakita natin na ito ay nagiging sanhi ng cancer, no? So it's too early to tell kasi kailan lang naman nag-umpisa na gamitin talaga itong mga vaping products na ito kasama na lalo na yung heated tobacco products, no? Kailan lang natin yan na naging available sa market. So, it's really very difficult to say, no? Pero syempre, no, coming from the medical point of view and the point of view of science, pag meron ka dyan na any sign that will cause injury or harm, no, doon sa kalusugan natin, we always take the precautionary principle. So, kailangan mag-iingat pa rin tayo. And hindi natin pwedeng basta payagan na parang maging liberal ang pagbebenta ng mga produktong yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung talagang gusto nating i-regulate ang mga produktong ito. Wala naman ho tayong tutol dyan. Pero, bakit ipaparegulate sa isang ahensya na wala naman talagang sapat na kakayahan para i-regulate ang produktong ito. Which is? Which is DTI. Dito sa pantalang dito sa batas na pinasa nila, ang nilagay nilang regulatory agency DTI. So parang bentahan lang ang nire-regulate dito. Yes, wala yung health aspect. Wala na yung health aspect. Ang talagang nakakaalam ng mga pagdating sa mga aspeto ng kalusugan, no, ay ang FDA natin. Bakit inalis sa FDA? Dahil ayaw ng mga kumpanya na re-regulate sila ng FDA. So in short, at saka regulation. Parang mahirap tanggapin, mahirap aprobahan ko. Kunyari nakita mo, may mga harmful chemical products. Hindi mo ito pwedeng i-qualify as food or drug. Yes. Diba? Oo, kaya siguro ayaw iparegulate sa FDA. Hindi. Kasi kung titignan mo hindi food at hindi drug ang mga paint. Yung mga pintura. And yet, under FDA yan. No, ang nagre-regulate ay FDA. Yung mga toys, na any toys, no, na yung mga may LED, ganyan, oo. FDA din. Oh, no? Okay. So, bakit inalis sa FDA? Yun ang tanong ko. And then, kung gusto talaga nating i-regulate, kasi ayaw natin na mapahamak ang mga Pilipino, no? At ayaw nating ibenta doon sa kung sino-sino lang, right? Bakit yung edad ng pagbenta, no, binaba nila from 21 years old to 18 years old. So parang ang sinasabi nila, they're actually making it more accessible sa mga tao, kahit na mga bata-bata pa. Sinasabi na namin na if you look into the science, na ang control ng brain center natin, no, ay magre-reach yan ng maturity by the age of 25. So yung meron na tayong batas ngayon, yung RA 11467 ay nilagay na nga sa 21 tapos ang ginawa nila, binaba pa nila. Alam mo ang dahilan kung bakit nila binaba? Bakit no? Dahil daw bakit ang sigarilyo at saka ang alak pwede daw bumili ang 18 years old samantalang itong vaping products 21. So ang tanong ko nga
bakit mo ibababa ito? Tama na nga ito eh. It's Mm-mm. going to the right direction. So bakit na lang ang hindi nila gawin, itaas ang ang edad bago Yeah. magbenta ng sigarilyo at saka ng Mhm. alak sa 21. Kesa ito yung ibaba mo. Because Pero vape dito, is also addictive, di ba? Because yes, it has meron, addictive meron chemicals din as well. silang Oo. nicotine. In Oo. fact, ang pinapakita sa mga pag-aaral na kapag ikaw ay nagve-vape, you are 3 times more likely na magsisigarilyo ka. Mhm. No? Kapag So, naumpisa mo mag-vape. pag naumpisahan mo ang pag-vape, and Oo. then, at yun din ay nagpapakita na mas mataas din ang chance mo na ikaw ay eventually hindi lang sigarilyo, alak, kung hindi pati na rin ang drugs. Yung mga illicit drugs na yan. But unfortunately, Doc, meron ding ilang mga manggagamot na sumusuporta dito sa vape. Pero ang sinasabi po nila, itong move na ito ng gobyerno ang magpapahinto sa smoking pandemic. Dahil gagawin na nilang alternatibo nga ang vaping. Yes, pero tignan mo naman kung sino yung mga nagsasalitang yan. Mm-mm. So marami sa kanila, kung titignan mo ay I will admit, no, talagang maaaring merong basehan yung sinasabing makakatulong sa paghinto. Kasi tignan mo, Mm-mm. yung tabako, nicotine. Yeah. No, yung vape may kasamang nicotine. So parehas yan. So in fact, nagagamit nga namin yung tinatawag na nicotine replacement therapy para makatulong makahinto ang isang taong naninigarilyo na sa paninigarilyo. So most likely, makakatulong din ito kasi parang nicotine replacement therapy din siya, di ba? Oo. Oo. Unfortunately, ang kinakasamaan ng aming loob, kung yan lang ang talagang adhikain ng batas na ito, then ilagay siya under drugs. Di ba? Ilagay siya under drugs. So dapat mas lalong kailangan ang FDA ang mag-regulate sa kanya. Pangalawa, kung talagang ang gusto ay para makahinto, sino ba ang talagang nagsisigarilyo sa ngayon? Hindi naman ang mga kabataan, di ba? Nag-uumpisa pa lang nga yan eh. Mag-uumpisa pa lang yan. So bakit ibebenta mo pa sa mga bata, no? Hindi pa nga sila nagsisigarilyo. Diba? So parang ma-encourage patuloy. Yes. So bakit mo ibinaba pa ang edad? Kung ang market mo ay yung mga matatanda na nagsisigarilyo na. Diba? At ang gusto mo, tulungan mo silang makahinto. So it doesn't make sense. And then, the other thing, bakit mo mas dinamihan ang flavor? No? Ang flavoring dati sa RA 11467, dalawa lang. Menthol flavor at saka tobacco flavor. No? Pero ngayon talagang parang niliberalize nila. Pwede kahit na anong klaseng flavor. Kung titignan mo ang international market, 15,000 flavors ang meron. Lalong-lalo na yung mga candy flavors. Alam naman natin kung sino ang target pag sinabi natin candy flavors. Diba? Bata. Therefore, ang talagang hinihikayat nila dyan ay kabataan. So, if it is true, gusto nilang gamitin yan na para makatulong, makapigil sa paninigarilyo ng mga tao, then make it only available sa mga matatanda. And then, since it is part of smoking cessation, then iparegulate mo yan sa FDA. Di ba? So, pero ayaw ng ng industry. Kasi ang sasabihin din nila, hindi naman ito nandiyan for smoking cessation. Tinatanggi din nila na yun ang dahilan ng pagbebenta nila. Ang sinasabi nila, it is for recreation. So, ano ba talaga ang posisyon ng industry dito? Ito ba ay pinuposisyon nila as a drug? To stop the smoking pandemic? Yes. Or are they positioning it for recreation? So, mukhang talagang recreation lang. So, for recreation, wag mong ibenta yan sa mga bata. So, dapat hindi nila ibaba ang edad. Diba? Tapos, wag din nilang gawing masyadong maraming flavors para hindi maengganyo ang mga bata.
and i-regulate yan under FDA. So, itong mga ito, pinapakita lang talaga na itong mga produktong ito, they do not want to be regulated. They are just trying to mask yung gusto nila na at least libre sila na ibenta. No? DTI yun, kung ganon. Because this is a growing industry. Kung makikita natin, parang napakarami ang nag-benefit ngayon ng mga negosyante dito sa vaping na ito dahil nga parang ini-offer sila na alternatibo sa paninigarilyo. So, akala din ng ibang mga magulang, ay oo, mas okay nga yata mag-vape ka na lang kesa magsigarilyo ka. Nang hindi nila nalalaman, meron ding ill effects pala sa health itong vaping. Ano ba yung mga epekto sa kalusugan ng vaping? Yes, so actually kasi binebenta ang marketing talaga nila, kunya it is less harmful. Harm reduction daw. Pero napapakita na, no, 2017 study, 2018 study, 2019 study sa Amerika, sa Australia, pinapakita, no, na itong vaping products na ito mabilisan na, mabilis pa lang nakitaan na nagkukos ng chronic obstructive pulmonary disease. So, yung sinasabi nilang safe, nasaan yun? Sandali pa lang nakakapag-vape yung mga tao ay meron ng COPD. Mabilis pa sa naninigarilyo, ha? Yes, mabilis pa sa mga naninigarilyo. Tapos, alam naman natin, ilan na yung namatay doon sa tinatawag na E-Valley sa Amerika. O yung e-cigarette or vape-associated lung injury. Kaya E-Valley. E-cigarette or vape-associated lung injury. So ilan na daan ang na-ospital, ilang libo ang na-ospital at ilan ang namatay. I think mga 69, 70 ang namatay dahil dito sa E-Valley sa Amerika. At no, ang mga nagkaroon ng E-Valley, hindi yung mga matatanda. No, yung relatively young yung sasabihin natin basta nasa late 20s, early 30s, relatively young yan. Hindi mo nakita yan sa sigarilyo na ganyang kaaga namamatay. Pero dito sa e-cigarette meron. Oo. Kasama ba dyan sa E-Valley yung tinatawag na popcorn lung, Doc? Ang popcorn lung disease, iba pa yan. Oo. No? Yan ay isang chronic lung disease na unti-unting talagang sinisira ang baga, lalong-lalo na yung daanan ng paghinga. Kaya kadalasan yung mga nagde-develop ng popcorn lung disease, ang presentation nila, nahihirapan silang huminga. Okay. Ngayon, marami nagkaka-COVID. Ano ang chances na mas lalala ang sitwasyon ng isang may COVID kung siya ay nag-vape? Yes. Actually, may mga nakita na ako na nagkaroon ng COVID at na-intubate, no, nalagay sila sa ICU dahil sila nagko-COVID. At kasi nakita, bakit namin napansin ito? Dahil napapansin namin na ang isang tao quite young, no, meron ng 27 years old lang. Tapos biglang nagkaroon ng COVID. Ito panahon ng Delta, no? Tapos nagkaroon ng COVID. Siyempre, ine-expect namin, bata pa eh. We don't expect yung mga bata na maging pangit ang course ng COVID. Pero doon sa pasyenteng ito, ay napansin namin bakit kaya pangit ito. Biglang na-intubate din namin. Mabilis, nag-progress. At nung tinitignan nga namin, hindi nga namin natanong, hindi ko nga natanong yung tungkol sa vaping. So yun yung habang nire-review namin, sabi ko, tignan nyo nga, tanungin nyo kung nagve-vape. And true enough, yung pasyente nag-vape. No? So napansin nyo rin ba ito sa iba pang mga pasyente or just that one patient po? I think mga 2 pasyente yan kasi hindi naman ganun kadami, lalo na sa mga matatanda yung nagve-vape. Ang medyo marami, no, ang napapansin talaga. Yung mga bata, no, yung mga edad na 15 to 17 years old, sila yung 18 hanggang 18, 19, 20, sila yung mga quite young na nag-uumpisa ng vape. In fact, pag tinignan mo sa kanila,
yung mga 13 to 15 years of age, alam mo doon sa Global Adult Tobacco, yun sa Global Youth Tobacco Survey, nakita na mga 11.9% ang naninigarilyo na doon sa edad ay naninigarilyo, Nagve-vape. nagve-vape. Oo. Doon sa mga edad na 13 hanggang 15 anyos. So ang batang-bata pa nagve-vape na. Oo, at saka No? parang mas tanggap kasi nga akala nila less Akala harmful. Oo, akala Yes, rin ng mga yes. magulang. Kaya binibigyan pa ng pera para Yes. makabili Kaya nga nito. sabi ko Oo. ang galing din ng marketing strategy ng vaping industry, no, ng mga actually parehas lang ang industry na yan, no, tobacco at saka vaping industry. Kasi yung mga tobacco industry, dahil nakikita nila konti ng pakonti yung naninigarilyo, so they also went into vape this products, mga e-cigarettes. Kaya parehas lang ang players na yan. And then, yung strategy nila, ang galing. Biruin mo, sabihin nila, less harmful. Siguro dapat ang isa sa mga dapat talaga na gawin natin, magsulong din tayo ng batas against misleading advertisements, no, or misleading advertising. Kasi biruin mo, magsasabi ka ng ganyan nang wala ka man lamang science to back them up. And then to think na yung karamihan pa ng mga involved doon sa mga sinasite nilang mga studies nila na nagsasabing less harmful daw yung e-cigarette. Pero pag tiningnan mo, wala talagang evidence yun. No? Pag binasa mo talaga yung studies na yan. Pero yung mga supposedly na mga researchers nila, yung mga scientists nila, lahat scientists nila mismo, ng kumpanya mismo, no? So, how can you May trust? bias. No, may bias na yan dahil sila mismo yung gumagawa ng study. And of course, they will always give out favorable results, no? Hindi yun totoo. And medyo mali yung mga conclusion. No, hindi talaga makikita mo yung conclusion, hindi naaayon doon sa nakikita sa study. Okay, so ano po ang pwede nating gawin ngayon, no, habang hindi pa po ito na isa sa pinal bilang isang batas? Katulad po ng mga parents na nakikinig sa atin ngayon at saka sa mga naniniwala din na itong vaping ay hindi ganoon ka-safe. Unlike yung Yes po. sinasabi. I hope, no, mas paniwalaan ho kaming mga doktor. Yung tunay talaga na nagsasabi, kami ho yung mga doktor na wala ho talaga kaming ibang motibo, kundi siguraduhin ho namin na maligtas ho ang buhay ng mga Pilipino. Hindi po yung mga doktor na maaaring involved sa pagbebenta ng mga e-cigarettes na yan. So, kami po, wala po kaming ibang motibo except proteksyonan ang public health interest. Sana paniwalaan ho ninyo kami dahil kami po wala kahit kailan magagarantiyahan ho namin yan sa inyo. Kahit kailan wala ho kaming sinasabi na hindi po totoo at naaayon sa mga scientific studies. Huwag ho nating paniwalaan ang sinasabi lang ho ng industriya na ang kanilang produkto ay safer than cigarettes dahil wala pong pag-aaral na talagang magpapakita na they are safer. Dr. Maricar Limpin, maraming salamat po. At itatama ko lang, si Dr. Maricar Limpin po ang presidente ng Philippine College of Physicians ngayon at isa rin po napakagaling na pulmonologist. Doc, thank you so much. Maraming salamat.